ito po yung malaking issue talaga pagdating po sa numero. Dahil ako po personally, naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Kasi unang-una po, paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano, parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo? Pangalawa, hindi po natin pwedeng iparehas yung impeachment trial sa ordinaryong legislative na ginagawa po ng mga senador. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So pag sinabi po natin akin, ibig sabihin, pwede po natin itong maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling. Parte po ng kanilang pag-render ng kanilang judgment base po sa mannerism, sa conduct ng testigo na inuupo po sa witness stand. Kaya nga po, pagdating po sa appellate court, ang nagiging issue, kadalasan na po dyan, ang issue na po dyan, issue ng law, batas po. At hindi na po pinakikialaman ng mga appellate court yung issue sa fact. Kasi po, ang sabi po ng mga korte, ng Korte Suprema, hindi po nila pakikialaman ng issue pagdating po sa fact kasi ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung, kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa papaanong paraan po at kanino pwedeng i-raise ang issue na ito, Kong? Well, at the end of the day, sa aking palagay, sa Korte Suprema pa rin to. Pero siguro, tingnan natin kung po pwedeng i-apply yung quorum. Kasi kung yun ang magiging decision nila, yung sa quorum, at ito, may mga decided cases na dito, sa tingin ko, wala rin naman masama na dapat ito rin ang i-apply pagdating po dito. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Di ba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Parang hindi naman po yata tama yun.